Si US President Donald Trump ay lumapag na sa South Korea noong Miyerkules, kung saan ang isang mahalagang pagpupulong kasama ang pinuno ng China na si Xi Jinping ay maaaring makagawa ng isang tigil-tigilan sa lumalaganap na trade war sa pagitan ng dalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Pero ang nakataktang pagbisita nito sa Beijing ay ipinagpaliban ng gobyerno ng Amerika dahil sa ilang mga kadahilanan. Maraming mga defense expert ang nagsasabi na ang rasong ito ay may kaugnayan sa nangyaring insidente sa South China Sea, kung saan dalawang magkasunod na bumagsak ang isang MH-60 helicopter at FA-18 Super Hornet na ayon kay Trump may dalawang posibleng dahilan. Ito ay ang paggamit ng bad fuel at isinangalang-alang ang dalawang Type 52 planned destroyer ng China na 4 na kilometro lamang ang layo mula sa US estimates kung saan nangyari ang insidente. Malaking bagay ngayon ang kinukonsidera ng US Defense ang electronic warfare na ginawa ng China upang pabagsakin ang dalawang US aircraft at ayon kay Trump, maglalabas na ang nasabing ahensya ng mga report sa susunod na linggo matapos ang masusing investigasyon. Ang 2 araw na pagbisita ni Trump sa pangunahing kalyado ng US sa South Korea ay ang ikatlong bahagi ng isang paglalakbay sa Asia na nakita siyang pinuri sa isang regional summit sa Malaysia at nambubula bilang isang peacemaker ng punong ministro ng Japan na si Sanai Takaichi. Ngunit ang mga mata ng mundo at ng mga pandaigdigang merkado ay nasa isang pulong na itinakda para sa Huwebes, ang unang pagkakataon sa 6 na taon na umupo si Trump kasama si Xi Jinping. Tanong ng mga eksperto, tatalakayin kaya ni Pangulong Trump ang nangyari sa kanilang mga sasakyang panghimpapawid sa South China Sea? Maaari nitong matukoy kung ang Estados Unidos at China ay maaaring huminto sa isang digmaang pangkalakalan na nagpasindak sa mga internasyonal na supply chain o kung magiging mainit lamang ang magiging usapan ni Xi at Trump sa aspetong militar dahil sa mga hindi pagkakasunduan sa mga nangyayari sa South China Sea. Ang mga negosyador mula sa Beijing at Washington ay parehong nakumpirma na ang isang balangkas ay mapagkasusundaan pero ang usapin sa South China Sea ay isa umanong napaka-sensitibong paksa. Nasa kay Trump at Xi na ang magiging desisyon ng mga ito kung paano paupain ang hindi pagkakaunawaan sa mga karagatan sa Asia na magkikita sa sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa lungsod ng Guangzhou upang matukoy ito. Pero ayon kay US Assistant Secretary of State na si Sean O'Neill, malaki ang posibilidad na hindi ito palagpasin ni Pangulong Trump ang mga ginawa ng China sa South China Sea at maging sa East Sea of Japan at ng Korea. Gayong may bago na namang insidente na nangyari sa pagkakabagsak ng dalawa nitong aircraft na ang mga lumalabas na dahilan ay ang pangjajam umano ng mga barko ng China na nasa paligid ng USS Nimitz. Samantala, ang paglalakbay ni Trump sa South Korea ay kasunod ng 2 araw sa Japan, kung saan ang bagong konserbatibong premier na si Takaichi ay nagpapayag ng golden age sa bilateral na relasyon. Pinuri ni Takaichi si Trump na sinasabing hihirangin niya si Trump para sa Nobel Peace Prize at bibigyan siya ng Golf Club na pag-aari ng pinaslang ng dating premier na si Shinzo Abe, isang malapit na kaibigan ni Pangulong Trump.